Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday. Nananatili pa din ang low pressure area sa may silangan ng Northern Samar. Ito yung dating bagyong Kaloy na humina na. Bukod dito sa long-range forecast, meron tayong nakikitang panibagong bagyo na posibleng lumabas. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa pinakahuling datos ngayong araw, ang low pressure area na dating si Kaloy ay nakita sa layong 490 kilometers silangan ng Catarman, Northern Samar. Ibig sabihin, ang dating tropical cyclone ay isa na ngayong LPA, pero hindi ibig sabihin nito na wala na tayong dapat bantayan. Kapag ang isang sistema ay naging LPA, pwede pa rin itong magkaroon ng impluensya sa daloy ng hangin, sa moisture sa atmosphere, at sa pangkalahatang lagay ng panahon sa ilang bahagi ng bansa. Kasabay nito, ang pangunahing weather system na mas nangingibabaw ngayon sa karamihan ng lugar ay localized thunderstorms. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang inaasahang lagay ng panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Sa madaling salita, maraming lugar ang maaaring magsimula ang araw na maaliwalas, may araw at mukhang panatag ang panahon. Pero habang tumatagal ang maghapon at umiinit ang paligid, tumataas ang posibilidad ng pagbuo ng makakapal na ulap na pwedeng magdala ng panandaliang ulan o thunderstorm. Ang localized thunderstorms ay hindi sabay-sabay at hindi rin pantay-pantay ang epekto sa bawat lugar. May mga lungsod o bayan na pwedeng manatiling tuyo sa malaking bahagi ng araw, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng biglaang pagbuhos ng ulan sa loob lamang ng maikling panahon. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang pangunahing sanhi ng pag-ulan, hindi pare-pareho ang mararanasan ng bawat lugar. May mga probinsya na pwedeng makaranas ng tahimik at tuyo na kalagayan sa malaking bahagi ng araw, pero may ibang bahagi naman na biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan. Kaya hindi sapat na tumingin lang sa lagay ng panahon sa isang oras ng araw. Kapag napansin ninyong mas umiinit ang paligid, mas mabigat ang hangin at unti-unting dumadami ang makakapal na ulap, pwede iyong maging senyales ng nabubuong thunderstorm. At kapag naging severe ang thunderstorm, posible pa rin ang flash floods or landslides sa mga sensitibong lugar. Ibig sabihin, kahit wala tayong malawakang sama ng panahon na direktang tumatama sa kalupaan, hindi pa rin dapat maliitin ang mga biglaang thunderstorm na nabubuo dahil sapat ang mga ito para magdulot ng lokal na panganib. Mahalaga ring maintindihan na ang localized thunderstorms ay karaniwang mas aktibo sa hapon at gabi dahil ito ang mga oras kung kailan sapat na ang nabuong init sa lupa at atmosphere para pasimulan ang pagbuo ng mga ulap na may dalang ulan. Kaya maraming pagkakataon na tahimik ang simula ng araw, pero pagdating ng bandang hapon ay biglang nag-iiba ang sitwasyon. Ito ang dahilan kung bakit sa panahon ngayon, hindi sapat ang simpleng pagsilip sa bintana sa umaga para sabihing maayos na ang buong araw. Ang mas tamang mindset ay laging handa sa posibilidad ng pagbabago, lalo na kung may lakad sa labas o may biyahe sa mga oras ng hapon at gabi. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa hilagang silangan hanggang hilagang kanluran. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Ibig sabihin, hindi ito ang pinakamatinding sitwasyon sa dagat, pero hindi rin ito dahilan para maging kampante, lalo na para sa mga maliliit na bangka at sa mga komunidad na sensitibo sa biglaang pagbabago ng hangin at ulan. Kapag may thunderstorm o pag-igting ng lokal na hangin, pwedeng mas maging masama ang aktual na lagay ng karagatan kumpara sa pangkalahatang forecast. Sa silangang bahagi naman ng Northern at Central Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa timog silangan hanggang timog kanluran. Ang coastal waters ay slight to moderate pa rin na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.5 meters. Ibig sabihin, bagamat hindi magaspang ang karagatan sa kabuuan, kailangan pa rin ng pag-iingat lalo na kung may kasabay na pag-ulan o biglang pagbabago ng panahon sa lokal na lugar. Sa mga baybayin at katubigan, mahalagang hindi lang umasa sa general forecast, kundi obserbahan din ang aktual na kondisyon ng langit, hangin at alon bago bumiyahe. Sa Mindanao, mahina hanggang katamtaman ang hangin at ito ay magmumula sa timog kanluran. Ang coastal waters naman ay slight to moderate rin na may taas ng alon na 0.6 hanggang 1.5 meters.
Sa natitirang bahagi ng bansa, mahina hanggang katamtaman din ang hangin na magmumula sa hilaga hanggang hilagang kanluran, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa kabuuan, hindi pa ito ang uri ng marine condition na maituturing na pinakadelikado pero hindi pa rin ito dahilan para maging pabaya. Kapag may biglang thunderstorm o pagbugso ng hangin, pwedeng mabilis magbago ang kalagayan ng dagat kahit hindi mataas ang alon sa simula. Kaya para sa mga mangingisda, sa mga gumagamit ng motorbangka, at sa mga may planong bumiyahe sa dagat, mahalagang maging mapagmatsyag. Ang slight to moderate seas ay hindi automatic, ibig sabihin na siguradong ligtas na ang lahat ng biyahe. Kung may kasabay na maitim na ulap o pag-igting ng hangin, makabubuting pag-isipan muna ng mabuti ang paglalayag. Kung titingnan naman natin ang extremes ng temperature at relative humidity para sa 24 na oras, ang pinakamababang temperaturang naitala ay 28.1 degrees Celsius alas 5 ng umaga, habang ang pinakamataas ay umabot sa 35.1 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Sa relative humidity naman, ang pinakamataas ay 72% alas 5 ng umaga at ang pinakamababa ay 46% alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na kahit sa umaga ay mainit na ang pakiramdam at habang tumatagal ang araw ay lalo pang tumitindi ang init. Kapag isinama pa ang halumigmig sa hangin, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon lalo na sa tanghali at hapon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang long-range forecast gamit ang ibang weather models. Ayon sa mas malayong forecast outlook, may nakikitang development ng kasunod na sistema sa silangan ng bansa. Sa simulation, may posibilidad na ito ay maging bagyo at may senyales na maaari itong maglandfall o tumawid sa bansa. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nito na kahit ang kasalukuyang LPA na si Kaloy ay humina na, hindi pa rin tahimik ang mas malawak na sitwasyon sa silangan. May panibagong development na binabantayan at pwedeng maging susunod na mas mahalagang usapin sa mga darating na araw. Pero kailangang maging malinaw sa puntong ito na malayo pa ang forecast period. Ibig sabihin, marami pang pwedeng magbago sa lakas, direksyon, bilis at mismong development ng sistemang ito. Sa usaping long-range forecast, hindi pa tama na ituring agad itong tiyak na tatawid o tiyak na maglalandfall. Ang tamang pagtingin dito ay maagang pagbabantay pa lamang. Hindi pa ito dapat gawing dahilan para agad mangamba ng husto, pero hindi rin ito pwedeng balewalain dahil kapag may mga modelo nang nagpapakita ng development sa silangan, ibig sabihin ay may sapat na dahilan para masusing bantayan ang susunod na updates. Ang mahalagang punto rito ay ito, kapag may pagkakasundo na ipinapakita ang mga weather model, mas malinaw na tumataas ang posibilidad ng development. Sa ganitong sitwasyon, ang pangunahing nagbabago na lamang ay ang lakas at direksyon ng sistema. Iyan ang mga bahaging mas hindi patiyak sa ngayon, meaning maaaring pare-pareho ng may nakikitang mabubuong sistema sa silangan pero hindi pa lubos na nagkakaisa ang forecast kung gaano ito kalakas at kung saang eksaktong lugar ito mas lalapit o tatawid. Kaya sa ngayon, ang pinakamahalagang tandaan ay mataas ang posibilidad ng development pero ang detalye ng eksaktong magiging track at intensity ay kailangan pang linawin habang lumalapit ang mga araw.